Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha sa pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito ay may naninirangan na tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Ang mata ang pinakailaw ng katawan, kaya't kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madirimlan ang buo mong katawan. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, napakadilim niyan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Aral tungkol sa kayamanan ang pinangangaral ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sabihin nyo nga po, kayamanan. O, sinong may kayamanan dito? Taas nga ang kamay. O, syempre, ayaw umamin, di ba? No, baka ma-hold up tayo, no? O, baka hingan tayo. Okay, baka utangan tayo, no? Aral tungkol sa kayamanan. At itong kayamanang ito ay kakaiba. At hindi tulad ng alam nating kayamanan sa mundo. Dahil ang kayamanang tinutukoy ni Jesus ay hindi nasisira, hindi kinakalawang, at higit sa lahat, hindi nananakaw. Hindi rin ito pwedeng utangin. No? Kaya kung ayaw mong mautangan, huwag ka na mag-impok ng kayamanan sa lupa. Ang ipunin mo yung kayamanan sa langit. Yan, hindi yan nauutang. Dahil ang kayamanang tinutukoy ni Jesus, hindi nasisira, hindi kinakalawang, at hindi nananakaw, kundi isang kayamanang nadadala sa langit, kung saan wala daw tanga na makasisira, hindi kinakalawang, at higit sa lahat, hindi mananakaw. Nitong mga nakalipas na araw, nangaral si Jesus tungkol sa mga katangian ng isang alagad. No?
katangian na dapat tinataglay ng mga alagad. Naalala niyo pa po ba? O yan, review ulit tayo. Lunes, tungkol saan? Yan, pagiging mabuti kaysa tama. Yan ang pinangaral ni Jesus. Martes, pagiging banal. Miyerkules, pagiging matuwid. Huwebes, anong tinuro ni Jesus kahapon? Yes, tungkol sa pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Anong panalangin yon? Ama namin, di ba? Ito yung paghahangad sa Diyos araw-araw. Paglapit sa Diyos araw-araw. Paghingi sa Diyos araw-araw. Pananampalataya. Ang galing nung build up, Mabuti, banal, matuwid, pananampalataya. Kaya pala sinimulan ni Jesus ang aral na mga ito bilang maging katangian ng isang alagad ay dahil meron siyang nais puntuhin. At ito ang kayamanang dapat iniimpok ng bawat alagad. Yan yung kayamanang tinuturo at tinutukoy ni Jesus. Ang pagiging mabuti, pagiging banal, matuwid, at pagkakaroon ng pananampalataya. Lahat ito dapat iniimpok. Sabihin nyo nga, iniimpok. Alam niyo ibig sabihin nun? Ibig sabihin, inuunti-unti. Diba? Iniimpok, parang nag-iipon, inuunti-unti. Para sa katapusan, meron tayong mapapakinabangan. Iniimpok. Kaya ang kayamanan, iniimpok. Parang isang investment. Alam niyo po yung investment? Hello? Hindi niyo alam? Wala kasi tayo nun no? Ganito yung investment, Yung investment, yung inuunti-unti mo. Nag-uunti-unti ka at hindi mo kinukuha ang tubo. Ganyan ang investment. Diba? Wala naman nag-invest na gusto agad tumubo. Marami na loko sa investment kasi gusto malaki ang tubo. Yan. Yung too good to be true. Na-scam. Kasi, yan. Narinig, malaki tubo. Yan. Walang ganun. Walang ganun. Ang investment, iniimpok, inuunti-unti. Parang pagiging mabuti, madalas, inuunti-unti. Ginagawa paunti-unti. Pero, wala ka kaagad na kukuhang kapalit. Di ba ganon? Yung, totoo yun. Ang bait-bait mo, tapos ano makukuha mo? Panloloko. Di ba? Maraming ganyan. Tinuring mong mabait, tinuring mong kaibigan, tapos sa huli, lolokohin ka pa. Ano ba ito, Lord? Naging mabait naman ako. Anong kapalit? Panloloko. Kasinungalingan, pangangaliwa, parang pagiging banal. Hindi mo agad inaani. Parang pagiging matuwid, hindi agad nasusuklian. Parehas ng pananampalataya. Dasal ka ng dasal pero pakiramdam mo parang wala ka napapala. Pero kapag ang mga ito inunti-unti, ginawa mo araw-araw, dadating ang panahon, kapag lahat ng ito ay iyong naipon, magdudulot sa iyo ng langit. Magdudulot sa iyo ng gantimpala. Tayo, ang tao, mainipin. Kaya ayaw mag-ipon Hello? Diba? Ayaw mag-ipon. Gusto agad may nakukuha. Kaya anong gagawin? Kapag sweldo, ibabangko na lang ito sa mall. Yan, bibili agad kasi gusto agad may mapapala. Hindi pa nga minsan sinusweldo, ayan, naka-check out na. Yan, yung mga online na shopping. Tingnan mo, ayaw kasi natin mag-impok. Hindi natin kultura mag-impok. Kaya sa huli, walang inaani.
walang nadudukot. Walang kayamanan ang hindi inipon. Tandaan nyo yan. Tayo gusto natin may kayamanan, pero dapat mag-impok. Gusto mo may kayamanan, ayaw mo mag-impok. Walang ganun. Kaya walang yumaman ang hindi nag-impok. Kapag hindi ka nag-iimpok, huwag kang umasang yayaman. Hello, ulitin ko. Kapag hindi ka nag-impok, huwag kang umasang yayaman. Yan ang gusto natin, madalian. Pero ang tinuturo ni Jesus, pag-iimpok ng kayamanan. Unti-unti, araw-araw. At sa huli, meron kang dudukutin at mapapakinabangan. Mga kapatid, ang tunay na kayamanan ay hindi ang naitatago o nailalabas ng bulsa, kundi ng puso. Dahil ang kayamanang galing sa puso, kailanman hindi maluluma, hindi masisira, at higit sa lahat, hindi mananakaw ng iba. Pero mapagyayaman ka at mapagyayaman ang iba. Amen? Amen.